Dalawa po ang kumpirmadong patay sa hagupit ng bagyong Yolanda sa Eastern Samar kung saan unang naglandfall ang super typhoon. Saksi si Katrina Song. Malakas na hangin at ulan ang gumising sa mga taga-Borongan sa Eastern Samar. Alas 2 pa lamang ng madaling araw ay ramdam na dito ang lakas ng paparating na bagyong si Yolanda. Pagdating ng alas 6 ng umaga, bumabayo na ang napakalakas na hangin. Malalaki na rin ang patak ng ulan. Nagkaputol-putol na rin ang mga sanga ng puno. Nagsiliparan na rin ang mga yero. Nabasag rin ang salamin ng pintuan ng hotel na aming tinutuluyan. Pati ang kwarto namin na nasa ikatlong palapag, ipinasok ng ulan. Makalipas ang 4 na oras, tumila na ang malakas na ulan at hangin. Dito na namin nakita ang mga pinsala na naidulot ng bagyo. Dahil nga sa lakas ng hangin na dala ng naturang bagyo ay napunot nga ang puno ito mula sa pagkakatanim. Saka nga ito natumba dito nga sa bakod ng naturang bahay. At kung makikita nyo rin naman itong bakod na isa pa, dahil daw sa sobrang lakas din ng hangin kanina, hinangin daw ito ng hinangin hanggang sa kusang matumba na lang. Ilang kabuhayan din ang naapektuhan. Si Mang Amboy, sa 10 bangka niya ay isa na lamang ang mapapakinabangan. Inanod na kasi ang iba. Nung magpunta kami dito, malaki na yung alon, malalaki na. Kaya nagkasyara yung aming mga bangka. Naabutan naman namin si Romy Casiliano na inililigpit ang mga natirang gamit niya sa kanyang tindahan. Isa kasi ang kanyang tindahan sa mahigit 10 tindahan na pinataob ng hangin ng bagyo. Masakit para sa amin. Pero wala rin kaming magagawa kasi yan ng Diyos eh. Ang gas station naman na ito, tanggal ang bubungan. Problema, malaking gagastusin. Marami pa tayong mga utang. Isang barko rin ang tumaglid. Nanggaling raw ang naturang barko sa Cebu. Nang magdak na daw sila dito sa malapit na isla, isang barangay din ng Borongan, yung barangay Aldo, yung isa nilang angkla, hindi kumagat doon. So isa lang ang gumagana nilang angkla. So nang biglang umihip yung malakas na hangin, tumagilid na itong barko nila. 2 ang kumpirmadong patay, siyamang nasa ospital at 11 ang patuloy na pinaghahanap. Mula dito sa Samar, ako si Katrina Son, ang inyong saksi.